Kung talagang totoo yan, eto lang po ang hamon ko sa inyong lahat na nakikinig. Pag nakabili kayo ng 20 pesos na bigas at nakakain ninyo, iboto nyo na buong slate nila. Pero pag wala kayo nabili na 20 pesos na bigas na talagang nakakain, wag nyo silang iboto. Kasi dyan na po sumentro eh. Alam nyo po, si Tito Soto po, kung meron pong magre-represent, meron pong isang politiko na i-represent niya yung mukha ng alyansa, yan po si Tito Soto. Si Tito Soto, yan yung taong kahit sino naroon, kahit kanino kumakampi. Nung bago si Duterte, kakampi ni Duterte yan, di ba? Kasama ni, Senate President. Naging Senate President. Pero tignan niyo po yung mga nilalabas lately. Alam niyo po, kung napakatagal mo ng senador, hindi mo kinakailangan na bumaba sa level na ang kampanya mo pa rin, parang bagitong-bagito pa rin. Diba? Sinasakyan mo lang yung sikat na issue. O ano yung sinakyan niyang sikat na issue? Yung 20 pesos na bigas. Nakita mo ba, yung kapartner mo na lang si Lacson, hindi naman siya parang nagmamakaawa na ikaw na spokesperson ng 20 pesos na bigas. Sa totoo lang, yan pong 20 pesos na bigas, hindi naman po talaga katotohanan yan. Iba po yung meaning nyo ng katotohanan eh. Ang 20 pesos, kaya nga po ang hamon ko eh. Kung talagang totoo yan, eto lang po ang hamon ko sa inyong lahat na nakikinig. Pag nakabili kayo ng 20 pesos na bigas at nakakain ninyo, iboto nyo na buong slate nila. Pero pag wala kayo nabili na 20 pesos na bigas na talagang nakakain, wag nyo silang iboto. Kasi dyan na po sumentro eh. Dalawa na po yung sentro ng kanila pong kampanya ngayon. Yung wag iboto yung mga pro-China. At saka yung, kami ang nagsusulong ng 20 pesos na bigas. Nakakahiya para kay Tito Soto. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? No? Ito po, ang sabi ni Tito Soto, may kasabihan na better late than never. Hindi ba? As I said kanina, sabi nila sa subsidy raw pupuntang gobyerno daw, magbabayad. Dapat pera din nila yun, tapos taong bayan din ang kakain kesa makorap lang. Kanino nila gusto mapunta? Sa bulsa ng mga korap? Tignan nyo, tayo pa nasisi. No? Wala pong kumukontra sa 20 pesos na bigas. Ang sinasabi ni VP Sara, binudol nyo na kami ngayon, noon, binubudol nyo pa rin kami ngayon. Huwag po kayo ng mga, pwede po nilang ibenta yung mamahalin Di ba? Papakita lang sa atin, ito 20 pesos namin. Maganda naman. Pwede po yan. Kaya lang binubudol nyo po kami kasi hindi naman po yan sustainable. Yan po ay campaign para lang po sa kampanya. Ano sabi ni Pulong? Ang 20 pesos na bigas ay legal na vote buying. Para pong ayuda yan. Namimigay kayo ng ayuda. Yan po yun. Hindi po, ang pangako nyo pong 20 pesos na bigas, hindi po as ayuda. 20 pesos na bigas po na may mabibili sa merkado. Sa market po. Halimbawa po ngayon, pumunta kayo sa palengke nyo. Pag may 20 pesos po ng bigas, yan po ang katuparan ng sinasabi nyong pangarap. Hindi po yung katuparan na, mamimili lang kami. Dito lang sa Visayas kasi 13 million ang boto rito. 13 million ang boto. Diyan po kami magbibigay. Bakit po? Kung totoo po yan, kasi sinasabi na, totoo Totoo yung 20 pesos. Hindi po ganyang totoo yung sinasabi natin. Ang sinasabi namin totoo, na pinangako nyo, 20 pesos na bigas, presyo po yun sa market. Hindi po yung presyo na, ikaw, taga Cebu ka. Magbigay ka ng pera mo taga Cebu para bumili yung mga taga Cebu ng 20 pesos na bigas. Kalahati niyan, sagot mo. Kalahati, sagot ng taga Luzon at sagot ng mga taga Mindanao. Diyos ko, dinamay nyo pa kami. Para lang kayo, yun po ibig sabihin ng subsidy. Ano sinasabi nito ni Tito Soto? Subsidy, pera namin yan.
Subsidy, pera po yan ng taga Luzon, taga Mindanao. Yan po ang isa-subsidize ninyong pera, para makabili yung mga taga Visayas, hindi naman po lahat ng Visayas. Hamon ko na nga po sa buong Visayas Pag nakabili kayo ng 20 pesos, na tuloy-tuloy, araw-araw, anytime gusto nyong bilhin, walang maagabang pila. Wala naman kayong pilang bumibili ng bigas sa palengke, di ba? Yun yung sinasabi nating mahal. Yun yung sinasabi nating mahal yung presyo ng bigas. Yung pag bumili ka sa palengke, kabit-kabit po yun, isang linya po ng palengke, bigasan. Makikita nyo po ron, yun po ang tunay na presyo. Hindi yung, magtitinda si Gob. Dito kayo lahat ng mga gustong bumili ng 20 pesos, pumila kayo ng pagkahaba-haba dyan. Tapos sasabihin nyo, wala raw timing. Ito yung eleksyon lang namin naririnig yung 20 pesos na bigas Sasabihin nyo, hindi kayo nambubudol. Sasabihin nyo, sustainable yan. Bakit wala sa Luzon? Bakit wala sa Mindanao? Kasi nga, pera ng taong bayan, yung pinambibili ninyo para makabili kayo ng 20 pesos na bigas, ambag-ambag. Hindi ba panluloko yun? Para lang sila makabili sa Visayas lang Para lang sila taga Luzon, mag-ambag kayo. Wala ba mahirap sa Luzon? Wala ba nagugutom sa Luzon? Sa Mindanao? Kayong mga taga Mindanao? Mag-ambag kayo para makabili mga taga Visayas ng 20 pesos. Hindi ba panluloko po yan? Kung ako po sa buong Luzon at buong Mindanao, hindi po ako boboto sa alyansa na yan. Bakit ko iboboto yan? Kukunan nyo kami ng pera namin para makabili yung mga taga Visayas? Wala ba nagugutom sa Luzon? Wala ba nagugutom sa Mindanao? Tapos, eto pa malupit niyan. Paano kung umangal yung mga taga Visayas na wala silang mabili? Kaya Tito Soto, ikaw talagang ultimate. Ikaw lang pumatol dyan Parang spokesperson ka ngayon ng 20 pesos na bigas. Wala ka namang kinalaman dyan. Binatas mo ba yan? Ang tagal yung senador. Nagbatas ka ba na 20 pesos? Wala. Ginagamit ninyo para iboto kayo tama yung sinasabi. Yung pera ng taong bayan, ng taga Luzon, at taga Mindanao, ginagamit ninyo sa Visayas para iboto kayo mga Visayas. Kung ako ang mga taga Luzon at taga Mindanao, hindi ko iboboto yan. Kawawa naman yung mga taga Ilocos. Tayo, mga Ilocos. Bayis mo ni Bongbong. Walang ibebentang 20 pesos na bigas sa inyo. Konti lang naman daw kayo Ang marami, Visayas Ganyan po yung pagtugon nila Ang pagtugon po nila, hindi naman talaga pagtugon. 'Di ba may nagtanong, paano po marami na raw po yung nagugutom ayon sa SWS survey. Pinakamarami pong gutom ngayon since pandemya. Ano sagot ni Auntie Claire? Sa Pasay, meron naman libreng pagkain. Yung sagot ninyo sa kagutuman ng buong bansa, may libre kayong pakain sa Pasay. Ilang libo ba pinapakain nyo sa Pasay? Araw-araw. Di ba? Ilang libo? Milyon po ang gutom Walang gutom kitchen. Nasa Pasay daw, meron. Kayong taga Mindanao, pumunta kayo sa Pasay Hindi kayo tatamad-tamad. Okay. Isa pa po. Isa pang panloloko nito ni Tito Soto. Ito sabi ni Tito Soto, kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Ibibigay ko ito sa mahirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Diba? Ang gandang pakinggan, no? Bakit hindi mo yan ginawa nung mga ilang dekada ka ng senador?
Ang mga pangako mo pang bagito eh. No? Bagito pa lang yung mga pambagito po yan eh. Yung ngayon lang nangangampanya. Bagitong bagito. Hindi ako bakit hindi mo yan ginawa noon? Hindi mo ginawa noon. Daig ka pa ni Pastor Kibuloy. Alam mo, nakausap kami ni Pastor Kibuloy. Di ba, hindi naman lihim sa niya na nakausap. Siyempre, sino ba naman ang ayaw na makakausap yung mga superstar na, di ba, na mga senatoriables. Gusto namin makausap. Nakausap namin 4 kaming vlogger na kumausap kay Pastor Kibuloy doon sa kulungan. Bawal po sabihin yung kulungan. Ay yung nakita namin, di po ako magsasalita. Pero ano sabi niya? Siyempre, Pastor, paano yan? Dinidemanda yung mga vlogger. Di ba? Dinidemanda. Sagot ko kayo sa sa mga abogado. Sabi ko, saan kukuha na abogado to? Tapos, ang dami kong abogado eh. Ang dami kong scholar na naging abogado na. Imagine ninyo, si Pastor Kibuloy, ikaw, Soto, pinapangako mo pa lang. Si Pastor Kibuloy, yung mga scholar niya, yung Jose Maria Calix. Jose Maria Season. Sorry po. Jose Maria Season College. Jose Maria Season. Jose Maria College. Pasensya na. Sikat kasi si Jose Maria College. Scholar pala yung mga abogado dun. Kaya maraming abogado na magbibigay ng sabi ko, hindi mo namamalayan eh. Ganun pala yung hangga't hindi mo namimit. Yung pinapangako ninyo, ang tagal-tagal na ninyong senador, ginagawa ng isang pastor. Kaya wala kang karapatang mangako ng ganyan, Tito Soto. Marami na napagtapos na abogado. Jose Maria College. Jose Maria Season. Hindi ko nga alam yun na mayroong Jose Maria College pala dyan sa mga KOJC niyan. Di ba? Akalain niyo yun, hindi po na ipagmamalaki. Ganun po ang mga tunay na leader, kahit hindi po politiko, nakakapaglingkod na ng... Okay, anyways, balik po tayo rito. Kaya ikaw, Tito Soto, ang larawan talaga ng ultimate na politiko. Nangangako ng mga basta manalo lang. Pati ba naman 20 pesos pinatulan mo, Tito Soto? Doon ako awang-awa sa iyo. Ngayon, mas nakakaawa po kayo kung iboboto nyo pa rin yung mga katulad niyan. Si Tito Soto na po ang isa sa pinaka-popular diyan sa alyansa na yan. No? Lalo naman yung mga tulpo na mga talagang antataas. Ang mga tulpo po, lahat sila sa alyansa. Mga national issues po, alam nyo po ang senador, pangatlo po yan sa pinakamatataas na tao sa Pilipinas. Presidente, Vice President, Senador. Kung sila may pakialam po. Sino sa kanila? Sino sa mga taga-alyansa ang nagsalita, pabor man o hindi pabor, dyan sa pagpapakulong kay Tatay Digong? Alam niyo po ba na yung Senate, talagang kung nakikita nila na meron ng pagkakamali sa batas, na pwede palang magpahuli yung mga ICC, makikipagsabwatan lang sila Kanilaw at yung boss nila Kanilaw, kung sino man yung boss nila Kanilaw, makikipagsabwatan lang sa ICC, ay pwede nang mapakulong yung dating presidente. Sino sa tingin niyo yung magtatama niyan ng mga batas na yan? Senador. Dehin bukiki kayo. Wala kayong kibo lahat sa ginawa kay Tatay Digong. Hindi kayo nagsasalita lahat. Walang malinaw kayong stance. Lahat ng alyansa, ay lahat ng kaalyado ni Tatay Digong, nagsasabi,
mali ang ginawa kay Tatay Digong, kidnapping ang ginawa kay Tatay Digong, mali, labag sa batas. Kayong mga taga-alyansa, may narinig ba kami sa inyo? Doon na lang. Batas po ang nagmamatter dyan. Batas po ng Pilipinas. Sino po ang gumagawa ng batas? Kayo. Kung may kinakailangan pong itama tayo sa batas, kayong mga tulfo na lagi kayong pasok sa lahat ng survey, anong say ninyo? Dehin bukiki kayo sa lahat ng issue? Basta mananalo lang kayo dahil popular kayo? Presidente ng Pilipinas, nakakulong sa ibang bansa. Dehin bukiki kayo, wala kayong stand. Basta sumunod lang kayo na sumunod kung anong agos. Mananalo po kami. Number 1 na po si Bongo. Tayo po, mananalo po tayo sa isang kondisyon. Kung yung boto ni Bongo, in-straight yan. Kung yung boto po ni Bongo na pinakamataas sa lahat ng survey, i-straight natin, dadalhin natin lahat, tablahin na natin tong mga Soto, mga Lacson, mga Tulfo na yan. Talagang i-straight po natin. Ako naniniwala po ako na kaya po ninyo sinasabi pag sinasarvey kayo, na kaya po kanyo sinasabi wala naman pong pro Marcos na boboto kay kay Bongo Kaya po number 1 si Bongo at kaya po napakataas ni Senator Bato dahil naniniwala po kayo kay Tatay Digong, naniniwala po kayo sa mga Duterte. Pwede po ba lubos-lubosin nyo na? Isuka na natin tong mga kakampi ni Marcos. Wag na yung Bongo, Bato, tapos isusulat nyo si Tulfo, isusulat nyo yung 2 Tulfo, isusulat nyo si Soto, Lacson, Pacquiao, lalong-lalo na yung Abalo sa Tolentino. Pwede po ba? Kung naniwala kayo kay Bongo dahil number 1 siya, i-straight nyo na yung Duterte. Kasi wala po kayong mahita. Same-same lang. Angal kayo ng angal. Bakit pinakulong si Tatay Digong? Angal kayo ng angal. Bakit marami nagugutom? Angal kayo ng angal. Bakit ganap ang krimen? Pero pagdating sa balota, putya, ang naalala nyo lang si Bongo at si Bato lang. Tapos, hindi naman mananalo siguro to kahit Duterte to. Scratch nyo. Hindi siguro mananalo to. Ayaw ko sa artista. Nanalo pa rin sila lahat. Number 1, alam nyo po ang ibig sabihin na number 1 si Bongo? Ang ibig sabihin po ng number 1 si Bongo, talagang malaki na po ang suporta. Wala po, ito po sasabihin ko po sa inyo, wala pong boboto na loyalista kay Bongo. Tama ba ako? Tama. Walang boboto na loyalista kay Bongo. Kaya ang boto ni Bongo ay boto yan para sa Duterte. Ngayon, ang gagawin lang po natin, isasama lang natin yung mga sinasabi nyong hindi sikat, yung mga sinasabi nyong bagito, yung mga sinasabi nyong artista lang, kadikit lang kay Tatay Digong. Pati mga abogado yung mga yan. Kung may artista tayo, kung may artista man tayo, best actor naman. Ikumpara nyo naman po sa artista nila. Ni walang mga award yung mga yan. Tulog award, meron. Yung mga artista po nila, ang tatagal na pong senador. Yung iba nga sa inyo, nagtataka Ay, senator pa pala si Lito Lapid. Opo, senador pa po yun. Si Bong Revilla, senador pa po kasalukuyan. Nakita nyo naman po. Ikumpara nyo po yan sa ating kay Philip Salvador. Lalo na po yung mga ibang kandidato natin, panay po mga abogado. Tignan nyo naman si Marcoleta. Single-handedly, no? Pinaglaban si
si BP Sara. Diyan po sa mga quadcom na yan. Kahit nag-suffer din po si Marcoleta. Hindi lang po si Kibuloy. O, alam na natin, yung pagiging magkaibigan po ni Kibuloy at saka ni Tatay Digong. Yan po ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon. Pero hindi lang po si Kibuloy. Si Marcoleta po, tinanggalan lang lahat ng membership ng kanyang mga dyan sa Kongreso, sa House of Representatives. Tinanggal po lahat ng kanyang membership. Eh kasi pag member siya, pwede siyang sumama sa mga investigasyon. O para hindi makasama, para hindi makasama, kinakailangan tanggalin na siya sa mga para pag sutil yung chairman. O hindi ka naman member nito, bawal ka magsalita. Ginawa sa kanya yan, di ba? Marcoleta. Oh. Yung mga iba pa po, panay po abogado. Abogado si Hinlo, si Rodriguez, si Bundok, singer na, abogado pa, committee. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.